Ba ang wastong paglalagay ng pataba sa talong? Kung gusto mo naman magtanim ng talong at ikaw ay baguhan pa lang, meron akong 4 na tips na para sa'yo. Welcome back mga ka-farmers! Welcome back po sa aking Munting Channel. Ako po ay si Munting Magsasaka. Nagbibigay po ako ng konting tips para sa mga baguhan at gustong magtanim. And for today's video po, magbibigay po ako ng konting kaalaman para sa mga gustong magtanim at sa mga baguhan kung paano nga ba ang wastong paglalagay ng pataba sa ating mga talong. Paano nga ba ang wastong paglalagay ng pataba sa ating mga talong? Ang mga talong ay mabibigat na halaman na nangangailangan ng wastong pataba para sa malusog na paglaki at mataas na ani. Narito kung paano ito gagawin ng tama. Number 1, paghahanda ng lupa at pagpapataba bago magtanim. Suriin ang lupa upang malaman ang antas ng sustansya nito. Mas gusto ng talong ang malambot at buhaghag na lupa, pagkatuyo at matabang lupa. Organikong mga pataba, maglagay ng compost o bulok na dumi ng hayop sa lupa bago magtanim upang mapabuti ang pagkayabong at istruktura sa bawat 100 square feet. Maaari ka ring magdagdag ng mabalansing pataba kagaya ng Triple 14 kapag ikaw ay naglipat tanim. Magdagdag ng isang dakot na compost o isang kutsara ng pataba na hinaluan ng lupa sa bawat butas. Pagkatapos ay takpan ng 1 to 2 pulgada ng lupa upang maiwasan ang pagkasunog ng ugat. Number 2, pagpapabunga at pagpapalago. Kapag ang mga punla ay may 2 hanggang 3 na mga tunay na dahon, maaari kang maglagay ng diluted liquid fertilizer tulad ng Fizz emulsion kada 2 linggo upang suportahan ang paglaki. Kung ikaw naman ay konti lang ang iyong tanim. Naman namumulaklak na at unang lumalabas ang bunga, lumipat sa pataba na mataas sa phosphorus at potassium tulad ng 2020 upang mapabilis ang paglaki ng mga bunga. Maglagay ng side dressing sa pamamagitan ng paggawa ng mababaw na kanal na 6 hanggang 8 pulgada ang lalim. Pagkatapos ay takpan ito ng lupa. Kapag naman namumunga na, mag-side dress muli kapag ang mga unang bunga ay handa ng anihin. Pagkatapos ay 4 hanggang 6 na linggo. Pwedeng ulitin ang paglagay ng pataba. Diligan ng mabuti pagkatapos ng bawat aplikasyon upang matulungan ang mga sustansya na masipsip ito. Number 3, mga uri ng pataba. Organiko. Kasama sa mga opsyon ang compost na nabubulok na dumi ng hayop, dumi ng paniki. Pero may kabagalan ang resulta. Gumamit ng mataas na phosphorus tulad ng 1620 upang mabilis na masipsip ang sustansya. Ngunit dapat gamitin ng may pag-iingat upang maiwasan ang pagkasunog nito. And number 4, ang pag-iingat. Dapat po tayong mag-iingat sa paglalagay ng pataba sa ating mga tanim, mga ka-farmers. Ito po ang pinaka-importante sa 4, mga ka-farmers. Dahil kapag nasobrahan ang ating paglalagay nito, mga ka-farmers, masasayang ang lahat ng ating pinagpaguran, ang ating mga punla, ang una nating mga tanim, mga ka-farmers, sayang na sayang kapag lalo na pag namumunga ng mga ka-farmers. Kaya ang pag-iingat ay kinakailangan sa ating pagtatanim. Pag-iingat sa paglalagay ng pataba, mga ka-farmers. Okay. Number 4, mga pag-iingat. Ang sobra sa nitrogen ay maaaring humantong sa labis na paglaki ng dahon at mas konting bunga. Sundin ang mga inirerekomendang dami ng aplikasyon. Ilayo ang pataba sa mga tangkay. Ang pataba na masyadong malapit sa halaman ay maaaring magdulot ng pagkasunog ng mga ugat. Panatilihin ang ligtas na distansya 6 hanggang 8 pulgada. Dilingan ng tubig pagkatapos aplikasyon. Nakakatulong itong tunawin at ikalat ang mga sustansya sa lupa para sa pagsipsip ng ugat. Okay! Yan po ang aking konting tips at nakalap na konting kaalaman para sa mga baguhan sa pagtatanim.
Kung mayroon naman po kayong gustong katanungan at gustong malaman tungkol sa pagtatanim ng mga gulay, i-comment nyo lang po sa baba at bibigyan ko po ng kasagutan niyan. Okay mga ka-farmers, hanggang dito na lang po natatapos ang ating video. At kung nakarating ka po dito sa dulo ng ating video, comment nyo po kung anong gulay po ang tanim nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all. Bye-bye! Hanggang sa muli! Happy farming!